Gandang gabi po. Mag-online na po tayo. 6:32 na po. As 33. Mag-aral na po tayo ng salita ng Diyos. Kaya buksan na po ninyo inyong mga cellphone, ang inyong mga TV, kung nagti-TV po kayo. At magsimula na po tayo sa ating Wednesday service. Today is August 27, 2025. Wednesday, 6:33 in the evening. So, mag-ano na po tayo, online na po tayo. Para magsimula na po tayo. Sabi mo kay Daddy. Hello, magandang gabi po. Manood na po tayo ng ating video. Like na po ninyo, i-share po ninyo, mag-comment po tayo, at i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan dahil ngayong gabi, mula ngayong gabi ito ay magkakaroon po tayo ng series of messages about the book of Galatians. Sikapin po natin sa biyaya ng Diyos na aralin ang aklat ng mga taga-Galacia, mga sulat ni Apostol Pablo. So, ito po tayo magsimula sa Book of Galatians, no? So, sana ay matapos po niyo ito. Kaya, hindi ko po alam kung mga ilang part po ito, pero sa biyaya ng Diyos ay tayo po ay makasunod sa ating pag-aaralan. So, sa gabing ito, magsimula na po tayo, manalangin po tayo, i-share na po ninyo ito sa ating mga kagrupo, sa ating mga group chats, pakishare na po natin sa ating music team, sa ating mga leaders, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga members, sa ating mga groupings, no? Okay po, manalangin po tayo. Wait lang po. Nalangin po tayo. Hallelujah. We bless your name, O God. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Lubos po kaming gagalak dahil araw na naman po ng Miyerkules. Kami po ay makakapanalangin, makakadulog sa iyo, makakarinig na yung mga salita. Salamat po dahil walang sawang at walang patid na patuloy mo kami inaakay na manalangin, mag-aral na yung salita. Patuloy mo po, Panginoon, akayin ang bawat isa, ang aming mga tagapakinig, na pakinig na yung salita, at patuloy na magnais pa, Panginoon, na makilala kang lubusan, maunawaan na yung mga salita, ang iyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang bawat isa na nakatunghay na, at patuloy po kayong tumawag ng mga lalaki at babae na makikinig na yung salita, Panginoon. Lord, dalangin ko na patuloy na gumawa ka ng maraming bagay, na dakilang bagay sa aming mga buhay, at sinasampalatayanan po namin ng iyong salita, ang iyong kapangyarihan, na gagawa sa bawat isa na sumasampalataya po sa iyo. Pagpalain mo ang aming pag-aaral, at matutunan po namin, Panginoon, ang kahalagahan ng Ebanghelyo, ang kahalagahan ng iyong mga salita. I-bless mo po ang bawat makikinig, ang nakatunghay na ngayon, Panginoon, at makikinig pa, pagpalain mo, lalo silang lumago sa kalagayang spiritual at patuloy po nila na maintindihan at maunawaan ang iyong mga salita. Sumayong kapurihan, kalwatian, at ang karangalan sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Tayo po lahat magsabi ng Amen. Amen po. God bless po. Magsimula na po tayo. Gaya na sinabi ko po kanina, ang ating topic po ngayon ay patungkol po sa Book of Galatians. Ito po ay series of messages about the Book of Galatians. Patungkol sa aklat o sulat ni Pablo sa mga taga Galacia, no? So,
Ang teksto po natin, ang pamagat po ng ating series of messages na part 1 ay Living in the True Gospel. Ang pamumuhay sa tunay na ebanghelyo, living in the true gospel. Pamumuhay sa tunay na ebanghelyo. At masusumpungan po ang ating teksto sa gabi ito sa Galatia 1 hanggang 10. Galatians 1, chapter 1, verses 1 to 10. So, ito po ang ating unang pag-aaral, ang ating series of messages about the book of Galatians, living in the true gospel, at masusumpungan sa Galatians 1 to 10. Okay? So, magsimula na po tayo, no? Okay. Alam natin na pagkatapos na maipangaral ang magandang balita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, ay natanggap din ito ng mga hintil, no? So, malaking bagay at napaka ganda na hindi lang po mga Hudyo ang tumanggap ng katuruan patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, but even the Gentiles, no? Kasi noong unang panahon, dalawa lang po ang uri ng tao noon, Jews and Gentiles. So, kung hindi ka Hudyo, ikaw ay hentil. Pag sinabing Hudyo, doon ka talaga pinanganak sa Israel, no? So, ang mga magulang mo ay Israelita, o doon ka pinanganak sa Israel. So, katutubong Israelita ka. So, Hudyo ang tawag po doon. Pero, pag ikaw ay kabilang sa ibang lahi, hindi ka doon pinanganak sa Israel, o ang mga magulang mo ay hindi Israelita, tawag po sa iyo, sa mga taong ganun ay hentil. Tayo po ay isang hentil bilang mga hentil, tayo po ay hindi talaga mga Israelita, no? So, okay. So, ayon kay Pablo, tingnan po natin ang ebanghelyo ng Kristo, ang tanging daan ng kaligtasan. Yan po ang sinasabi sa Book of Galatians. Kung susumahin natin yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, na sinasabi niya na ang ebanghelyo ni Kristo ang tanging daan ng kaligtasan. Walang anumang daan, no, na pwedeng maligtas ang tao kundi sa pamagitan lang ng ating Panginoong sa Kristo at sa pamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, no? Kapag ito ay binago na isang tao o isang mangangaral, o ito ay dinagdagan o binawasan, nawawala ang kapangyarihan nito. So, hindi natin dapat baguhin kung ano sinulat ng Panginoon o sinabi sa Biblia patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi daw natin dapat dagdagan o hindi natin dapat itong bawasan. Dahil kung gagawin daw po natin to, kung binabago daw po natin ang ebanghelyo ni Kristo, mawawala ang kapangyarihan nito, no? So, natuwa tong sila Pablo at ang mga alagad ng ating Panginoon Hesus dahil hindi lang Hudyo ang tumanggap ng ebanghelyo ni Kristo, kundi pati rin po naman yung mga hentil ay tinanggap din naman ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, no? So, magsimula na po tayo, beginning 1 to 5, verses 1 to 5. Babasahin ko po ang mga talata sa Galatia 1 hanggang 5. Mula kay Pablo na hinirang apostol, hindi ng tao o sa pamagitan ng tao, kundi ni Jesucristo at ng Diyos, Ama, na muling bumuhay kay Jesus. At mula sa lahat ng mga kapatid na kasama ko, pagbati sa mga iglesia ng Galatia. No? Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo. Inaalay ni Jesucristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan
ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanglibutang ito. Purihin ng Diyos magpakailan paman. So, sinasabi po dito sa talatang ito na ating binasa 1 hanggang 5 na ang ebanghelyo ay galing sa Diyos, no? Ang tunay na ebanghelyo ay nagmula sa Diyos. Diyos mismo ang nagturo nito. Diyos mismo ang gumawa nito, no? At hindi daw po sa sino man tao. Hindi dapat na ang tao ang gumawa ng mag-invento ng kanyang ebanghelyo, kundi ito ay ipinangaral na ng mga apostol noong unang panahon at sinabi ni Pablo na ito ay hindi galing sa kanya o hindi galing sa sino man tao, kundi ang ebanghelyo na pinangangaral niya pati ng mga apostol ay walang iba kundi galing sa ating Diyos, no? So, sabi sa pasimula, si Pablo na apostol hindi mula sa tao ni sa pamamagitan ng tao kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. Maging si Pablo, kinikilala niya na hindi mula sa tao o sa ibang tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, kaya siya naging apostol. At alam na alam po natin yan. Nabasa po natin yan sa mga aklat ng Gawa, no? Gawa 2, no? Hanggang sa mga susunod na chapter na nakita po natin kung sino talaga itong si Pablo. Mamaya mapag-aaralan natin kung sino talaga itong si Pablo, no? Si Pablo mismo ay hindi inatasan ng tao para mangaral ng ebanghelyo, kundi ang Diyos mismo ang nag-atas sa kanya o inatasan siya na mangaral ng ebanghelyo ni Kristo. No? So, ang dalang ebanghelyo ni Pablo ay may divine authority. No? Ito'y may kapangyarihan. Ito ay hindi imbento lang ng sino man tao o hindi imbento ng reliyon, maging ng dating reliyon ni Pablo, kundi ito ay hindi rin imbento ng kultura o opinyon ng sino man tao, no? Kundi ito ay nagmula mismo sa ating Panginoong Jesus, no? So, magbigay tayo ng ilustrasyon para madali nating maintindihan at maunawaan ang tinatawag na ebanghelyo ng ating Panginoon, no? Kung ang gamot sa isang malubhang sakit, halimbawa, may gamot na nadiskubre para sa isang malubhang sakit ay ibinigay ng mismong doktor at hindi natin ito dapat baguhin. Kung halimbawa nagpa-check up ka, sinabi ng doktor kung ano yung karamdaman mo at binigyan kanya ng reseta, no? Na sinasabi doon na 3 beses iinumin, kinakailangan 500 milligrams, no? So, 3 beses iinumin, hindi daw dapat to baguhin. Kasi, pagka ito ay binago ang gamot, no? Hindi natin to, kung ito ay binawasan o ito ay dadagdagan, so, hindi po ito makakatulong sa tao na may karamdaman. Gayon din ang ebanghelyo. Kung ang ebanghelyo ni Kristo ay dadagdagan ng sinuman o babawasan ng sinumang mangangaral, no? Hindi natin to dapat baguhin, no? Ang ebanghelyo, sapagkat ito ay gamot na binigay ng Diyos para sa kasalanan ng mga tao. Hindi natin to dapat dagdagan o hindi natin to dapat bawasan, kundi sakto kung ano ang sinasabi sa Biblia, kung ano ang pinahayag ng ating Panginoon sa mga unang apostol, yun din mismo ang ating ipahayag, yun din mismo ang ating i-share sa mga tao. Dahil hindi tayo magkakamali, ni ang mga taong nakikinig sa atin ay hindi maguguluhan kung hindi natin alam o kung ito'y dadagdagan natin o babawasan natin. Alam niyo po ba na sinasabi din sa mga susunod na talata, verses 6 to 9, na may panganib sa pagtuturo ng tinatawag na ibang ebanghelyo, no? So, ito'y warning ng ating Panginoon sa atin. Tayo na nangangaral ng salita ng Diyos,
o nag-share o nagbabahagi ng kanyang salita sa mga tao, siguraduhin natin na hindi ibang ebanghelyo ang dala-dala natin, kundi yung tunay na ebanghelyo na pinangaral ng mga apostol, dahil sabi nga na may panganib sa sinuman o pag ito ay ipinangaral natin sa ibang tao, no? Sabi sa verse 6, talatan 6, ito po ang sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, no? Mga Kristiyano na po ang kanyang mga kaharap. Sabi dito, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamagitan ng kagandahang loob ni Kristo, at kayo bumaling agad sa ibang magandang balita, no? Sabi diyan, ako'y namang sa inyong mabilis na lumihis kayo sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. So, agad silang lumihis, no? Gaano kaya ang paglihis? Halimbawa, ito ang tamang daan, dapat diretso ka lang. Pero may iba na lumihis sa tamang daan, no? Akala nila, oops, konti lang naman no? Dito muna ako, papakinggan ko muna yung ebanghelyo niya, no? So, sabi ni Pablo, namangha siya na ang dali nilang tumalikod sa Diyos. Na yung Diyos na iyon na tumawag sa kanila, no? Sa pamagitan ng kagandahang loob ni Kristo, dahil si Jesucristo ang naging daan. He is the way, the truth, and the life. No? Siya po ang daan tungo sa kaligtasan. No? Sabi, ay kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. May tinatawag ditong ibang magandang balita, no? So, may mga nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Sa panahon nila, maging sa panahon nila, ay may mga nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Ang tawag doon sa mga taong yon na nagtuturo ng ibang ebanghelyo ay Jewish Christian, yung mga may reliyon, no? Na ang tawag sa reliyon nila ay Judaism, no? Judaism, mga Jewish Christian na nagsasabing kailangan pa rin sundin ang kautusan upang maligtas, no? So, kailangan sumunod sa ganito para maligtas. Dapat sundin pa natin yung batas ni Moises, no? Napakaraming batas po yan. Mahigit 600 batas na do this and do not do this, no? Yan, nakapaloob yan sa Old Testament, no? Para maligtas, kinakailangan sumunod ka sa ganung batas. Yun ang sinasabi ng mga Jewish Christian, no? Kaya makikita nyo na nung unang panahon, tinutuligsa nila si Jesus kasi kagaya halimbawa ng batas patungkol sa pagsunod sa Sabat, no? Pagsunod sa Sabat, araw ng Sabat. Dapat pag araw ng Sabat, walang sino mang gagawa. Walang sino man ang magtatanim. Walang sino man ang gagawa kahit mabuting bagay, hindi mo dapat gawin sa araw ng Sabat. Yun ang kanilang palatuntunan. Yun ang kanilang batas. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, nang nahayag siya dito sa sanglibutan, na siya pumarito sa sanglibutan, hindi siya sumuway sa kautusan, kundi siya sumunod sa kautusan dahil hindi pa naman namamatay ang ating Panginoong Jesus, kaya yung unang mga tao, yung unang mga nilalang, para maligtas sila, ay sumunod sila dapat sa batas, no? Pero kaya nga binago ng Panginoon ang panuntunan, binago ng Diyos ang panuntunan dahil walang sino mang makasunod sa kautusan, no? Kahit yung 10 utos ay walang sino mang nakasunod kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang nang siya ay nandito sa lupa, no? So, kaya nga nang si Jesucristo ay ipako sa krus at bigyan tayo ng kaligtasan sa pamagitan ng kanyang pagkapako sa krus, binigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan. So, hindi na sa pagsunod sa kautusan, ang
ang paraan para maligtas ang tao, kundi sa sinasabing pananampalataya sa Diyos. Pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, no? So, si Pablo ay nagbabala ng matindi. Kaya, yung babala o warning ni Paul ay totoong matindi. Anong sabi niya? Sumpain, ang sabi sa verse 8 and 9, talatang 8 hanggang 9, sabi din, subalit, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinapangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. O, sabi po ni Pablo, kami man, kahit kami man, o kahit anghel man ang mangaral, no, ng ibang magandang balita, liban sa pinangaral namin sa iyo, parusahan nawa sila ng Diyos, no? Parusahan sila ng Diyos. So, parusahan ng Diyos ang sinumang nagdadagdag o nagbabawas ng nagbabago ng tinatawag na ebanghelyo ni Kristo. Na kahit konting dagdag sa ebanghelyong ito ay hindi karapat-dapat. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang ginagawa ng mga tagapagturong ng mga Jewish Christian na ito. O yung tinatawag na yung mga Hudyo na mayroong reliyon na Judaism, no? Ano pinangangaral nila, no? Na kinakailangan silang gumawa ng sumunod sa batas, sa mga kautusan ni Moises para sila maligtas, no? So, pero ang ating Panginoon Jesus, na siya'y nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo, nakita po natin yung hindi siya sumuhay sa kautusan, pero mas may higit ang prioridad ni Jesus, kundi yung sa ikabubuti ng mga tao. No? Halimbawa, kagaya nun, araw ng Sabat, hindi ka pwedeng magtrabaho. Kahit mahulog yung tupa mo sa bangin, hindi mo pwedeng dapat kunin. No? Pero ang ating Panginoon Jesus, ano ginawa niya? Nang makita niya na nahulog ang isang tao dun sa bangin, siya kumilos at kinuha niya yung taong mahuhulog. Sabi niya, o yung tupa na nahulog ay kinuha niya. No? Sabi niya, ano ba ang mas mainam? No? Halimbawa, yung patungkol sa pagliligtas ng tao na nahulog sa bangin. Alangan ipagpabukas mo pa yun. Di ba kapatay na yun? No? Dahil sa kanyang pagkahulog. Pero ang ating Panginoong Jesus, kung may makikita siyang nahuhulog na tao, maging hayop man sa gilid ng bangin, ay kinakailangan kahit Sabat pa, ay gawin mo ang pagliligtas. At ganun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. No? Hindi siya sumuway sa kautusan, siya'y sumusunod sa kautusan, pero mas mataas mas mataas sa kautusan, yung tinatawag na pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sabi nga sa 1 Corinthians 13, love is the greatest. Ito ang pinakadakila, ang pag-ibig. No? So, pero yung sinasabi ko na kung ang pinangangaral mo ay ibang ebanghelyo na bago ang kaligtasan sa iyo ay may dagdag, no? Na kinakailangan bago ka maligtas, sumampalataya ka, plus gumawa ka ng kautusan, no? Pero yan ang sinabi ng ating Panginoon. Ano kinakailangan na sumunod lang tayo sa ebanghelyo. Ito ang ating ganapin, yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Kasi yung mga Judaism na ito na may reliyon, no, na sinasabi nila na kinakailangan para maligtas ka, dapat sumunod ka sa batas ni Moises. So, may halong gawa na ibig sabihin, ito ay plus tradition, plus culture,
plus religion. So, bago ka maligtas, kinakailangan may religion ka muna. Plus salvation. Na kailangan may tradition ka muna o kultura plus salvation. No? Hindi ito tinuturo ng Panginoon, kundi purong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo para tayo tumanggap ng kaligtasan. Pero yung pananampalatayang ito ay may kalakip na pagsunod sa ating Panginoong Jesus. No? So, pagligtas ka na, sa kaligtasan, kinakailangan sumampalataya ka sa ating Panginoon. At ang tunay na sumasampalataya ay sumusunod kay Jesus. Tingnan nyo, nung ang mga alagad ay matapos na sila'y mabuksan ang kanilang mga tenga, ang kanilang mga mata, naunawaan nila yung katotohanan, ang mabuting balita o ang ebanghelyo. Pagtapos nun, sumunod sila kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? Come, follow me. Sumunod kayo sa akin. At ito ang sinasabi sa Matthew 28:20 na ang sabi ng Panginoon, turuan niyo ang mga tao na maging alagad ko. Ibig sabihin, kung ikaw ay alagad na ng Panginoon, kung ikaw ay sumusunod sa Panginoong Jesus, dapat kung ligtas ka na, hindi lang ikaw ay sumasampalataya, kundi sumusunod ka kay Jesus. At sumusunod ka sa kanyang mga salita. Dahil kung pananampalataya lang, no, na walang pagsunod sa Panginoon, no, ay kagaya lang tayo ng devil. Dahil ang diablo ay naniniwala din, sumasampalataya din sa Diyos, kay Kristo, at nanginginig pa. No? Pero hindi nila kayang gumawa. Hindi nila kayang sumunod sa Panginoon. Hindi nila kayang sumunod sa salita ng Diyos. But we, thanks be to God, dahil sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon, tayo po ay sumusunod sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga salita. So, ang tunay na lingkod ng Diyos, tandaan po natin, ay hindi nagpapalugod sa tao. Yun po yung sinasabi sa verse 10. No? Sabi dito sa verse 10. Sabi, basahin natin verse 9. Sinasabi namin ito sa inyo, inuulit ko ngayon, sabi ni Pablo, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo na magandang balita na naiba kaysa tinanggap na ninyo. 10. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. No? So, sabi diyan, kung ako'y naghahangad, paring kalugdan ng tao, kasi may mga tao na may mga reliyon, nasa reliyon, na gusto lang nilang kalugdan sila ng mga tao, kaya yung mga bagay na sinasabi nila ay minsan na babago yung tinatawag na ebanghelyo talaga ng ating Panginoong Kristo. No? So, salvation plus works, no? Pero, pag ligtas ka na, halimbawa, wala na tayong idadagdag sa kaligtasan binigay ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi niya sa krus, tetelestai, naganap na, tapos na. Tinapos na ng Panginoong Jesus ang kaligtasan sa krus ng Kalbaryo. Now, pag ligtas ka na, saka ka gumawa ng mabuti. Ito ang nakalulugod sa Diyos. Pero wala kang idadagdag sa kaligtasan, no? Pero pag ligtas ka na, no? Okay, gumawa ka ng mabuti. Sabi sa Mateo 5, let your light so shine upon man. Magliwanag na gayon ang iyong ilaw sa sanlibutan, upang makita nilang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang iyong Ama na nasa langit. No? Yan po ang utos ng ating Panginoon. So, hindi masamang gumawa ng mabuti, sapagat ito talaga ang tama. Dapat nagbubunga tayo. Ang bunga natin ay mabuti after na tayo masave, after na tayo maligtas. Hindi ito patungkol sa kaligtasan. Dahil pag patungkol sa kaligtasan, hindi natin kailangan gumawa ng mabuti.
Pero, pagligtas ka na, kinakailangan gumawa ka ng mabuti dahil para luluhatiin mo ang ating Ama na nasa langit. No? So, yan ang tinuturo ng ating Panginoon. Yan ang pagtuturo ng Ebanghelyo. No? Hindi tayo dapat sumunod sa Ebanghelyo na daladala nito ay kultura. No? Yung sinasabing culture, no? Yung kanina sinabi ko na yung kultura, yung kanilang tradisyon, no? Yun yung kanilang reliyon, no? Mali po. Hindi ito palaging ang ebanghelyo ng ating Panginoon, hindi ito laging popular, no? Sa katunayan, ayaw nga ng mga tao, no? Hindi ito popular, hindi ito pero ito ay ang katotohanan na nagpapalaya, ang ebanghelyo ni Kristo Jesus. Ito yung katotohanan na nagbibigay ng kalayaan sa bawat isa sa atin, no? So, hindi ang gospel ay hindi puros blessing ang tinuturo. Kasi ito na nga yung sinasabi ko, para makiliti ang mga tao, para yung mga tao ay maniwala, no? Alam natin na may pagpapala sa Panginoon. Pag tayo sumunod sa Diyos, may pagpapala. Pero ang ebanghelyo ay hindi patungkol sa blessing. Kasi marami sabi, uy, umattend ka, uy, mag-attend ka, maglingkod ka sa Panginoon. Kasi pag dito ka na sa Lord, pagka naglingkod ka sa Panginoon, alam mo, yayaman ka, pagpapalain ka. Tama po ba yun? Tama, pwede tayong bigyan ng Diyos ng kayamanan, pwede tayong pagpalain ng Diyos, pero wag kang manalig na pag ikaw ay sumusunod sa Diyos, kinakailangan pinagpala ka. Bakit si Job, no? Nawala yung mga biyaya at pagpapala. May pagsubok talaga. Totoo na may pagsubok. May mga problema rin darating. Kasi yung iba nang sabi, wala ka na magiging problema. No. Sa katunayan, pag naglingkod ka sa Panginoon, mas dumami pa ang problema. Pero, tandaan mo, huwag kang bibitiw sa Panginoon. Dahil lahat ng hadlang ginagawa ni Satanas dahil nakita niya na may malaking planong maganda ang Diyos sa buhay mo. Huwag lang tayong bibitaw. Okay lang. Magpatuloy lang tayo kahit may pagsubok, no? Manalig lang tayo na si Jesucristo ang ating tagapagligtas, ating Panginoon, ang tagapag-ingat sa bawat isa sa atin, no? Huwag tayong matakot na tumayo sa katotohanan. Ito ang katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon. Kahit hindi ito popular, kahit ito ay hindi pinapalakpakan ng maraming mga tao, yung aral na ito, yung patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Subalit ito naman ang tanging paraan para tayo ay tumayo sa katotohanan at patuloy na sumunod sa Panginoon. So, una, tandaan po natin, ang ebanghelyo ay mula sa Diyos. Sa Diyos galing ang totoong at tunay na ebanghelyo. Huwag tayong panilang sa ibang ebanghelyo na sinasabi nila, kinakailangan dito kayo, no, para kayo maligtas, no? Yayaman kayo dito o ganito, no? Ang pinakamahalaga, yun tayo maging malapit sa Diyos, na makasunod tayo sa Kanya at sa Kanyang mga salita. At kung tayo na nating tapat sa Panginoon, na kahit may problema, may pagsubok na dumarating, hindi nawawala sa isip mo, alam ko Panginoon, yung mga problemang ito, mga pagsubok na ito, aalisin mo ito. Pansamantala lang ito. At tandaan mo, no? May gagawin ng Panginoon na higit, na hindi mo inaisip. Pero yung palang dahilan, kaya nandiyan ka sa ganyang kalagayan ng mga pagsubok dahil lahat ng paraan ginagawa ni Satanas para hadlangan ka dahil may malaking biyaya at pagpapala na ipagkakaloob sa iyo ang Panginoon, no? So ang paglilingkod sa Diyos ay hindi
palaging magaan. Pero ito ay totoo at makapangyarihan, no? So, daraan ka sa mga pagsubok, pero ang pangako ng Diyos sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng hindi magandang circumstances na nangyayari sa buhay mo, ang sabi ng Diyos, sasamahan kita. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Tama po? No? So, tingnan po natin yung ating tung kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. Ito'y regalo ng ating Panginoon sa atin. Ito ay pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa na sumasampalataya sa Kanya. No? Ligtas na ba tayo? Tayo po ba'y ligtas na? Tanggapin po natin yung regalong ito. Tiyakin mo sa iyong sarili bago dumating ang ating Panginoon, bago dumating ang rapture, no? Bago dumating ang paghukom, talagang tiyakin natin sa ating mga sarili na ligtas talaga tayo. Tayo po ba ay may relasyon na sa Panginoon? Nagawa mo na pa bang pagsisihan, lahat ng nagawang pagkakamali, pagkakasala, at tinanggap mo siya sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas, no? So, kung nasa iyo ng ating Panginoon, magpatuloy ka sa Kanya. Yung ebanghelyo tinanggap mo, wag mo nang palitan pa, no? Ng ibang ebanghelyo. Kundi talikuran mo yung mga dating paniniwala, dating gawain na naglalayo lang sa atin sa Diyos, no? May mga pinagdaanan tayo nung una nung wala pa tayo sa Panginoon, yung kagaya ni Pablo, no? Siya po ay dating reliyosong tao. Nandun nga siya, papunta siya sa Damascus upang kanyang kitlin, upang kanyang patayin yung mga taong sumasampalataya kay Kristo Jesus. Pero salamat sa Diyos, hindi huli ang lahat, no? Nagpakita ang Panginoon sa kanya at nakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. So, sa anong bahagi ka tinawag ng Diyos na tumayo sa katotohanan? No, kahit hindi ito sikat o hindi ito katanggap-tanggap, tayuan po natin ang lahat ng katotohanan na intindihan natin at naunawaan natin, no? So, tandaan po natin, kundi ang ebanghelyo lang ng ating Panginoon Jesucristo, ang ebanghelyo lang na itinuro ng mga alagad, apostol ng ating Panginoong Jesus, ito lang po yung ebanghelyo na dapat nating sampalatayanan. At kung iba na, o nabago na, hindi po dapat itong paniwalaan, no? Uso-uso yan ngayon. Isa nagbabahay-bahay yung mga tao, kumakatok sa inyo, at babahaginan kayo ng salita ng Diyos, no? Maging magalang tayo, sabihin natin sa kanila na pasensya na po, dahil ako po ay mananampalataya na po ng aming Panginoon. At sabihin nyo sa kanila na meron na kayong ebanghelyo tinanggap. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi nakakagulo lang sa isip kung tatanggapin pa natin yung mga taong ito, no? Minsan may sinasabing iba na, okay lang, tanggapin natin yung tama, tanggapin natin yung mali, itapon natin sa basaruhan. Pero mapanganib po na makinig pa tayo dahil sabi nga, faith cometh by hearing the word of God. Ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, kung mali rin ang iyong pinakikinggan, pwede rin na makagawa sa inyo yung mga maling katuruan. Kaya wag na lang, no? Magpatuloy lang tayo na makinig sa tamang ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, no? So, yun lang po. Kung meron tanong kayo, pwede po kayong mag-PM sa akin at tutulungan ko po kayo na mapaliwanagan pa kung may mga bagay na hindi pa malinaw sa inyo. Sige po, yun na lang po. Magandang gabi po, manalangin po tayo, dadako na po tayo sa panalangin at ipagpe-pray din po natin yung mga may sakit at karamdaman at mga prayer requests ng ating mga kapatid. Manalangin po tayo, hallelujah.
Pumikit po tayo sa oras na ito, magpagamit tayo sa Panginoon upang idulog sa Diyos ang mga prayer request ng ating mga kapatid. Una sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon. Ingatan mong lubos ang aming mga kasambahay, mga mahal sa buhay, nakarating silang payapa at ligtas sa aming tahanan. Salamat po, pinatnubayan mo sila at ginabayan at hindi lang sa araw nito, kundi araw-araw sa pag-alis nila at pagpunta ng kanilang trabaho. Hiniling po namin lahat ng aming mga mahal sa buhay ay ingatan mo ang dugo ng Panginoon Jesus, ang tumaki po sa kanila, pati po sa kanilang mga sasakyan, ay matakpan ng makapangyarihan dugo ng aming Panginoong Jesus. At alam namin kung kami nagtitiwala sa inyo, walang anumang masama na mangyayari sa kanila, sapagkat ang iyong gabay, patnubay at pag-iingat ay sa kanila. Gayun din po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinaabot mo sa amin. Maraming salamat dahil araw-araw pinagkakaloob mo sa amin ang pangangailangan namin sa pagkainan, aming kakanin, iinumin, ang aming dinaramit o dadamitin ay sinusupply mo sa amin sa araw-araw. Patuloy po namin hinihiling, kayo po ang manguna sa amin, sa bawat pamilya namin, sa bawat sambahayan po namin. Kayo po magkaloob ng aming pangangailangan, Panginoon. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, pati ang pamilya ng bawat isang sumusubaybay sa iyo, Panginoon. Sa live stream na ito, at sa lahat ng mga kapatid na dumadalo sa Jesus True Light Church, bago man o dati na, Panginoon. God, dalangin po namin, salamat po sa inyong tunay na ebanghelyo, sa inyong mabuting balita na aming natanggap, ng balita ng kaligtasan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Dalangin po namin, ingatan mo po ang puso, isipan, ang kaluluwa ng bawat isa, iligtas mo sa mga masamang ebanghelyo o sa ibang ebanghelyo, Panginoon. Tulungan mo na magkaroon ng bawat isa ng katatagan na mamuhay sa katotohanan ng iyong mga biyaya at ng iyong mga salita. Wag maligaw ang sinuman ng mga taong nag-aalinlangan o ng mga taong nag-iibig na ilayo sila sa tunay na ebanghelyo. God, dalangin po namin, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Dalangin po namin na kami po bilang mga lingkod mo sa iglesyang to ay patuloy na magbahagi sa aming kapwa ng tunay na ebanghelyo. Pagpalain mo ang aming gawain sa bahay-bahay, ang aming home Bible study. Pagpalain mo, may mga natapos na po kaming bahay ng mga kapatid. Dalangin po namin, ingatan mo yung mga kapatid na ito, makabalik uli kami sa kanila once a month. Panginoon, dalangin po namin na lalong maging masiglang kanilang pananampalataya sa iyo, lalo silang magkaroon ng pagnanasa na sumunod sa iyo at sa iyong mga salita. Lord, dumudulog po kami sa mga tao, sa mga kapatid po namin na may mga pangangailangan, Panginoon. Dinudulog po namin mga prayer requests ng aming mga kapatid. Una sa lahat, Lord, sa oras na ito, sa pangalan ni Kristo Jesus, kayo po ang tumugon sa kahilingan ng aming mga kapatid. Lord God, si Sister Robilyn, Sister Rowena, Panginoon, dinudulog namin sa iyo ang kanilang pagbubuntis sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa oras nito, ingatan mo po kapwa ang mga bata o na nasa kanilang sinapupunan, maging ang kanilang buhay man, pakaingatan mo. Ang espiritu ng pagdurugo o yung paglaglag ng bata, kinakansela namin, tinatakwil, pinawawalang bisa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kung ito man po ay mabuting punla o walang anuman diferensya, alam po namin na loloobin mo na ito ay mabuo, Panginoon. Pro-protectionan niyo po ang mga baby o kung hindi man pa ito buo, pro-protectionan niyo ito sa kanilang mga sinapupunan, sa sinapupunan po ni Sister Robilyn, ni Sister Roby at ni Sister Rowena, sa pangalan ni Kristo Jesus.
Ikaw po ang mag-ingat at magbantay. Panginoon, sa mga baby na yon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Tulungan mo na huwag maging maselan ang kanilang pagbubuntis, lalo na po si Sister Rowena, sa pangalan ni Kristo Jesus, at si Sister Robilyn, sa pangalan ni Kristo Jesus, na maging maayos ang kanilang pagdadalang tao, at pakaingatan mo silang parehas, pati ang mga baby na nasa kanilang sinapupunan. Ang dugo ng Panginoon Jesus ang tumaki po sa kanilang dalawa, maging sa mga babies na nasa, kahit hindi pa po ito buo, tutulungan mo itong mabuo at manatili sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At sa tamang panahon na sila iluluwal, sila po ay tutulungan mo na maging maayos ang kanilang paglabas at maging malusog ang mga batang ito at maayos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ganyan din, dinudulog din po namin sa iyo yung father po ni Brother Louis, si Luisito Gomez. We are praying for him. Patuloy na bigyan mo siya ng kalakasan. Nag-oral chemotherapy po siya. Ingatan mo ang kanyang katawan, kaluluwa, espiritu. Palakasin mo po at bigyan mo po ng maayos na pangatawan at higit sa lahat, kumpletong kalusugan at kagalingan na nagmumula po sa iyo. Tulungan mo makasama din namin siya sa mga susunod na araw sa paglilingkod sa iyo. Kayo po ang gumawa ng dakilang himala sa kanyang buhay sa pangalan ni Kristo Jesus. Ganyan din po, Sister Jennifer, Sister Malu, naniniwala po sila na ikaw ang kanilang dakilang manggagamot. Bigyan mo sila ng kompletong kagalingan at tulungan mo sila sa mga nararanasan po nila sa kanilang pagpapa-chemotherapy. Lord, we believe na kayo po mag-iingat at tutulong maging malakas ang kanilang pangangatawan at makaya po nila to at wag na pong mangyari na magsuka pa si Sister Jennifer o mahilo in Jesus' name, the power of the Holy Spirit. Ganyan din po si Pastora Lita, patuloy na kalakasan sa pangangatawan, ay pagkaloob mo sa kanya at lubos na kagalingan sa pangalan ni Kristo Jesus. Ganyan din po si Pastor Rolly, patuloy na kine-claim po namin ang kagalingan niya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Si Travis, we are praying for him. Patuloy na kayo po ang gumawa ng dakilang kagalingan at magandang kalusugan, magandang pangangatawan sa buhay po ni Travis. Lord, maraming salamat sa iyo at yung pang mahal namin sa buhay na may mga sakit at karamdaman, abutin mo po sila. Hipuin mo po sila at ipagkaloob sa kanila ang kompletong kagalingan. Sila na may mga pangailangan pinansyal, abutin mo po. Kayo po'y mayaman sa lahat, ipagkaloob sa kanila ang mga pangailangan pinansyal na kailangan nila. Pagpalain mo ang kanilang negosyo, ang kanilang pinagkakakitaan, ang kanilang mga trabaho sa pangalan ni Kristo Jesus. Pagpalain mo ang aming mga pamilya, aming kanya-kanyang asawa, ang aming kanya-kanyang mga anak. Basbasan mo at pagpalain ang lahat ng pamilya na dumadalo sa Jesus the True Light Church. Pagpalain mo po ang gawain sa Sunday, maging sa aming anniversary, Lord. Binagkakatiwala po namin sa iyo. Kayo po ang maghari, mangunat, pumatnubay sa bawat gawain na ginagawa namin para sa iyong pangalan. Maging ang aming Believers Night sa Friday. Lord, pagpalain mo ang aming prayer and fasting sa Friday. Sa kalooban mo, makadalo po ang aming mga kapatid. Kayo po ang manguna, pumatnubay sa kanila. Tulungan mo na magkaroon silang desire na patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang gawain sa Biyernes at sa Linggo at sa aming anniversary. Lord, maraming salamat po. Kayo rin po ang patuloy na manguna, magbigay sa amin ng mga pupuntahan pa naming pamilya upang magdaos kami ng home Bible study. Nakatapos na po kami sa 3 at meron pang isang naiwan, Panginoon. At sa susunod na set-up o second batch, kayo po magdadagdag at bibigay sa amin ng mga lugar na pupuntahan namin para magbahagi ng salita ng iyong ebanghelyo. Salamat po, Ama. Purihin ka, dakilain ka, duwalhatiin ka, sumayo ang papuri, pagdakil at pagsamba ngayon magpakailan pa man. Pagpalain mo lahat na nakinig, kayo po ang bahalang magpala sa kanila at magbigay ng mabubuting kaloob sa lahat ng mga nagpapatuloy
na nakikinig ng iyong salita at patuloy, Panginoon, na sumusunod sa iyong salita. Salamat po, binabalik namin sa iyong pinakamataas na papuri, pagdakil at pagluwalhati sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen po. God bless po, pagpala tayo ng Panginoon at pakaingatan ng ating Diyos at ang ating buong sambayan. Magandang gabi po at ingatan tayo ng Panginoon. God bless you. See you on Friday sa church po. Doon tayo, Believers Night sa ganap na alas 7 ng gabi. At sa Sunday, sa ganap na alas 9 ng gabi. No? Ay, umaga po. Alas 9 ng umaga sa Sunday. So, yung mga kapatid po na meron kayong imbitahan, meron po tayong invitation card, no? Hingi na lang po kayo kay Pastor Proyla, nasa kanya po yung ating invitation, no? Yun lang po. Sa Sunday, may meeting po lahat ng mga leaders, lahat po ng board, at kasama po lahat ng leaders at lahat ng ginagamit ng Panginoon, lalo na yung merong part sa ating program. Yun lang po. No? God bless everyone. We love you with the love of the Lord. See you. God bless.